Kung iyong titignan, akala mo ito ay mga makukuling na bulaklak. Napaka-colorful. Pero kung iyong isuzoom in, magugulat ka dahil ito pala ay mga bisikleta. Welcome sa libingan ng mga bisikleta sa China. Halos lahat ng syudad sa bansa ay merong ganito. Nasa 25 million abandonadong bisikleta ang nakahimlay sa mga libingan ito. May mga sira na pero ang karamihan ay bagong-bago pa. Ang graveyard na ito sa Xiamen City ay gabundok. Ang pinagpatong-patong na bisikleta. Sa sobrang taas, napakaliit na ng mga tao. Sa Wuhan naman, halos matabunan na ang strukturang ito. Punong-puno rin ang graveyard sa Shanghai. At hindi lang yan, milyon-milyon pa ang nagkalat sa mga daan, damuhan, ilalim ng tulay at paging sa ilog. May mga bisikleta ring halos matabunan na ng mga damo. Pero alam mo ba, hindi naman ganito ang sitwasyon ng mga bisikletang ito noon. Ginagamit sila ng mga Chinese araw-araw. Layon sana ng China na sa pamamagitan nito ay pagbawasan ng vehicle emission at fuel consumption ng bansa. Pero ngayon, ang mga bisikletang ito ay tinuturing na bilang isang malaking disaster. Ano ba ang nangyari? Bakit milyon-milyon bisikleta ang nagkalat at inabandona sa China? Dati nang naging popular na uri ng transportasyon sa China ang mga bisikleta. Minsan na nga itong kinilalang Kingdom of Bicycle noong mga dekada 70 hanggang 80. Pansamantalang napalitan ito ng mga kotse pero muling nanumbalik ang pagiging bida ng kalsada ng mga bisikleta nang mauso ang bike sharing. Taong 2016 ang nauso ang bike sharing o bike rental sa China. Mas pinadali at naging convenient ang pagrenta dahil sa makabagong teknolohiya. Maaari mong makita sa isang app kung saan merong available na bisikleta at gamitin din ang app ay pwede mo na itong i-book at bayaran. Napakamura din ang rental fee na maaaring umabot lamang ng 7 US cents o 3 pesos kada kalahating oras. Kaya itinuturing itong sulit na alternatibong pagbibiyahe at mabisang solusyon din sa masikip na trapiko. Pinapaboran din ito dahil maituturing na environmental friendly dahil nga sa nababawasan nito ang emission at fuel consumption. Kaya naman mas pinipili bilang alternatibo ang paggamit ng mga shared bikes lalo na para sa mga malapitang biyahe lamang. Dahil sa lumalaking demand, umabot na rin sa mahigit 70 ang mga kumpanya ang nagtayo ng bike sharing business sa China. Bawat kumpanya ay may mga kanya-kanyang design at colors ng mga bikes. Pagdating nga ng 2018 ay mahigit 20 million na ang mga shared bikes sa kalsada ng China. Maging sa ibang bansa ay nauso rin ang bike sharing kung saan nagtagumpay ito gaya ng Taiwan at New York. Pero sa China, ang bike sharing sa halip na maging successful ay naging isang disaster. Paano ba naman kasi nabawasan na nga ang emission at fuel consumption nila pero gabundok naman ang inabandon ng bisikleta. Dahil sa dami ng mga kumpanya ng bike sharing at kawalan ng regulasyon sa nagpapatakbo nito, nagkaroon ng oversupply ng bisikleta sa lansangan. Dahil rin sa pagdami ng kompetisyon, maraming kumpanya ang nabankrupt at nagsara. Kaya ang kanilang mga bisikleta ay inibandon na lamang at nag-iwan ng malaking problema sa gobyerno para linisin ito. Umabot rin sa punto na ang mga nagre-rent ng mga bisikleta ay wala na ring respeto at pangangalaga sa paggamit nito. Ang mga bike na nababandalize, ninanakaw, ang iba naman ay basta na lamang iniiwan nito kung saan-saan. Yung iba naman ay iniiwan sa kalsada, halamanan, o sa ilalim ng tulay. Minsan nga raw ay umabot sa mahigit 3,000 ang bisikleta na tagpo ang abandonado sa ilog ng Southern China. Ito ay kinagalit ng ilang mga Chinese dahil minsan ay nahaharangan na ang daanan sa sobrang dami ng bisikleta. Pabaya at abusadong mga gumagamit, walang maayos na patakaran ng mga kumpanya, kawalan ng regulasyon ng gobyerno na inaantay munang lumala ang sitwasyon bago solusyonan. Ito ang naging contributor kung bakit ang dating buhay na industriya ay nagatid sa mga bisikleta sa libingan. Ayon sa South China Morning Post, nasa 25 milyon na abandonadong bisikleta ang nakokolekta ng mga lokal na opisyal para dalhin sa mga graveyard noong 2020. Ang filmmaker na si Wu Guoyong ay nakunan ang iba't ibang bike graveyards sa China. Nasa mahigit 50 bike graveyards ang kanyang nabisita.
At ito ang ilan sa kanila: Shanghai, Beijing, Guangzhou, Shenzhen, Xiamen. Talaga naman nakakapanghinayang makita ang milyong-milyong bisikleta na nakatambak lamang. Pero bakit nga ba hindi na lamang ito i-recycle o kaya ay ibigay sa mga nangangailangan?